Diba? O yan yan, si Attorney Edward Chico, political analyst. Diyan din lang. Aljo Bendijo sa DCXL News. Nakakausap natin. Attorney Chico, Attorney Ed, good morning. Magandang umaga, sir, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Okay. Ano po ang inyong pananaw, opinion dito po sa pahayag ni Senator Erwin Tulfo? Marami na hong binabanatan ho siya sa social media, pero meron naman hong kumakatig sa kanya. Attorney Ed, dahil kung talagang kapakanan ng taong bayan ang pagtutuunan ng pansin, ay maaari magkaroon ng exemption to the rule. At pwede mag-formulate ng restitution bago i-konsidera ang pagiging state witness, at may kapangyarihan pala dyan ang Department of Justice Secretary. Okay. Well, una sa lahat, alam naman po natin yung issue kasi kahapon ay napakainit, sa lahat may interest. And alam mo, hindi siya simpleng usapin kasi yung investigasyon na yan maaaring malagay sa alanganin ng ilang mga politiko, lalo na yung mga mambabatas, may mga senador na nga pinangalanan. So una yon, napaka-init na topic yan or paksa. Pangalawa, alam mo naman sa Pilipinas, personality-based ang politika dito. Kahit may ganyang usapin ng korupsyon, pumapasok pa rin yung kulay. Diba? Pumapasok pa rin yung pagkiling. Alam mo naman, sobrang divided ang taong bayan. So kapag mayroong pronouncement, pwedeng gamitin laban sa'yo. Hindi ba? At maaaring gamitin yan para may enforce yung kanilang ipinaglalaban. Kasi alam naman natin na ang taong bayan, that is a given. Kaya lang sa bandang uli, yung mga ganyang klaseng comment, kung tutuusin, hindi naman yan malaking bagay talaga dapat. Kasi ang focus ng attention ng hearing dito, yung yung tungkol dito sa corruption, we should actually focus on that. So, dapat ganun ang mangyari. Huwag natin makalimutan yan. Pero syempre, papansinin mo lahat Ngayon, dito naman sa usapin ng restitution kasi, on the one hand, tama din naman talaga si Marcoleta because if you look at the law, wala naman talagang nakalagay na requirement yung restitution per se. Ang problema lamang, may mga Supreme Court decision na nagsasabi na una sa lahat, ito ay nasa discretion ng Department of Justice kasi sila ang nag-i-implement. And in fact, sa batas din, nakalagay actually na merong memorandum of agreement na pwedeng pirmahan at isa sa mga pwedeng ilagay doon ng DOJ, yung pagbawi muna doon sa mga ari-arian na ninakaw. So, at the end of the day, pareho silang may puntos pero hindi mo pwedeng sabihin na meron talagang mali doon sa ginawa ni Boying Dimulya because if you actually analyze it, pag-aaralan mo ang sinasabi ng batas sa desisyon ng Korte Suprema, sinususugan naman. So, doon naman sa kaso ni Senator Erwin Tulfo, unang-una, alam naman natin yung personalidad niya kasi very passionate siya. So, unang-una sa lahat, tignan natin yun doon sa lagay na yan at aspeto na yan kasi ang layunin talaga ng mama. Siyempre, he feels for the people, sa taong bayan, na ika nga ay may galit. Siyempre, gusto nilang maibalik ang dapat maibalik at gusto managot ang dapat managot. So, sometimes, yung kanyang passion will take the better of him. Pero kung ikaw contextualize mo naman yung kanyang pinagdaanan, yung kanyang track record, hindi naman siya nagsagawa ng mga bagay na sinususugan niya yung pagtutol sa batas. Kung magkamisa kasi, when passion takes the better of you, minsan hindi yung pagpapahayag kung magkaminsan hindi magiging masyadong swak doon sa intention. But the way I see him, it's just one of those outbursts because very emotional about it. Para sa kanya, he felt for the people. So minsan ganun ang pagkakasabi niya, hindi lumabas ng mas appropriate kumbaga. And in fact, it's a bagay naman yan na nilinaw niya din naman sa plenaryo. Hindi ba, when he was given the opportunity to do so. I think at the end of the day, we should just ignore that kasi hindi naman malaking issue yan. Ang issue talaga, mamaya makalimutan na naman natin yung usapin ng corruption at paano ito ma-address. Oo. Kasi nga, mahirap kasi kapag malusutan ng mga inaakusahan dito, ito mga kasong maaaring kakaharapin dito po sa malawagang flood control. Yan ang ikinababahala ni Senator Erwin. Baka mamaya niyan,
hindi na may balik yung perang nakulimbat sa flood control scam. Pera ho yan ng taong bayan at sigaw yan ng taong bayan. Ibalik muna. Nangangamba siya na baka lusot sa kaso ng ito, hindi na may babalikan ninakaw na pera. Kaya sabi niya, bakit pinag-uusapan pa natin ito? Wala namang sinasabi ditong, sabi niya, wala namang sinasabi na we have to violate the law. Siguro, sa tingin ko lang, interpretasyon ko dito, Attorney Ed, gusto lang niyang, kasi in aid of legislation yan di ba? Itong hearing na ito, ayusin yung mga batas, maggagawa ng batas, legislation, so bending the law. Ang sa akin lang dito parang tingnan muna natin kung anong dapat ayusin. Yun na nga. Sa pagkakalam ko dito sa Republic Act number 6981, tama ho ba ako? 6981. Meron pa lang, may kapangyarihan pala talaga ang kalihim ng DOJ na maggawa ng panuntunan dito sa restitution issue na ito. Yan ang ibagay na sinusugan din ng Korte Suprema. Bakit? Kasi, alam mo kasi kung ikaw ay magiging state witness, may mga factual issues involved dyan. Halimbawa, una sa lahat, ikaw dapat ang hindi pinaka-guilty. Pangalawa, importante ang iyong testimonya. Ito yung mga bagay na nasa kapasidad ng DOJ para alamin at intindihin. So, hindi naman sila basta pwede tatanggapin kalabang na state witness na parang, tanggapin natin ito. That's not how it works. Pangalawa, syempre may mga alituntunin sila na pwedeng i-impose and they're actually allowed to do that. Sabi ng Korte Suprema, meron enough room sila to maneuver themselves into imposing requirements that would, kumbaga, serve the ends of justice. Pero gusto ko lang balikan yung pahayag ni Senator Erwin. To a certain extent kasi, Sir Aljo, dalawa kasi ang teorya ng pagtingin sa batas sa korte at judikatura. Una sa lahat, meron tayong tinatawag na court of law. So pag sinabi natin court of law, kailangan stricto na sinusunod mo to the very letter ang batas. However, kinikilala rin ng sistema natin yung tinatawag na court of equity. Ano yung court of equity? Kung minsan ang korte na mismo kapag may kaso, hindi nila sinusundan yung batas strictly as worded if only to protect the interest of promoting the ends of justice. Kasi sa tingin nila, mas magre-resulta ito ng hustisya, magre-resulta ng equality, ng tamang pag-i-impose ng batas. So ang tingin ko lang dito kasi yung nakapokus tayo dun sa salita. But if you look at the intention, parang hindi naman niya sinasabi na i-break yung law. Wala naman siya pinopromote na ganoon. The way I see it. And if tingnan mo yung mga pagtatanong niya, mula nung umupo siya hanggang sa natapos, makikita mo naman na hindi naman niya pinopromote na dapat yuyurakan natin ng batas, dapat babaliwalain natin. I guess that is not really his intention. Yun lamang, syempre, hindi maintindihan mo rin na dahil mainit ang politika. Pagka medyo mabalikan konting salita sa tingin nila, palalakihin nila talaga yan. But the way I see him, hindi naman yan ang intention niya. At saka titingnan mo nga, i-contextualize mo yung pagkatao niya. Wala man akong nakita sa karir niya bilang media man at ito na nga bilang politiko na parang nagpo-promote siya na pwedeng labagin ang batas. That has not been his persona and that has not been his character. Opo. Dito sa nagpapatuloy na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ano ba ang masasabi nyo dyan? Dapat ba ipagpatuloy pa yan ng Senate Blue Ribbon o dapat nang hawakan ng DOJ ang kasong ito? Ang problema kasi dito, yung usapin na meron na namang independent commission, dapat ba ipagpatuloy nila? In fairness doon sa Senate kumpara sa Kamara, wag naman magagalit yung mga kaibigan natin sa Kamara, may mga kaibigan ako dyan. Medyo mas credible yung approach nitong Blue Ribbon kumpara sa kanila. Kasi sa Kamara, kung mapansin mo, kahit obviously sobrang hindi admissible yung evidence, tinatanggap nila. Pangalawa, alata yung kulay doon, nagsasalita yung witness, hindi pa natatanong, pipigilin na isang congressman, nagsisinungaling daw. Ito sa Senado, in fairness, kahit
may mga kabaro sila na kasali, ay hinayaan lang nila magpahayag yung mga testigo. Tapos pangalawa, ito nga yung punto ko, kung tutusin, hindi naman talaga kailangan yung congressional inquiry. Kaya lang, hindi kagaya ng proceeding ng international, ay nito independent commission, ito napapanood ng taong bayan. So kahit papaano, nakikita nila kung paano mag-unfold itong mga revelasyon. At ang maganda kasi dito, kung titignan natin, kung gusto natin panagutin yung mga nasa taas, napakahirap talaga dahil alam mo walang paper trail yan. Dalawa ang klase ng ebidensya sa Pilipinas, yung object evidence at yung tinatawag na testimonial. Yung object evidence dito wala dahil wala naman talagang paper trail, wala naman dokumento, acknowledgement receipt na tumanggap ng pera ang isang congressman, ang isang senador. Walang ganyan Wala rin naman dyan, bukod dyan, wala ka namang mga text messages, hindi ba? So dahil kaya magre-rely ka sa testimonial evidence, ang problema sa level de Alcantara, siyempre hindi niya alam lahat. Kaya importante na mapanood natin sa Webes, itong si Yusek Bernardo, at kung ano man ang maging revelasyon dyan, sa tingin ko, tama ang ginagawa ng DOJ, magsampa na agad ng kaso. Bakit dapat magsampa ng kaso? Una, para makapag-issue ang AMLAC ng freeze order. Alam mo kasi, ang requirement para makapag-issue ng freeze order ang Court of Appeals, kailangan mag-file ang petition ng AMLAC, kailangan may probable cause. So pwede mong gamitin yung resulta ng investigasyon ng mabilisan at yung pagsampa ng DOJ para gamitin mong basihan para maisip ng CA na may probable cause, mag-i-issue agad ng freeze order. So pangalawa, pag naisampa agad, nagiging mabilis din. At hindi naman niya sumisira sa investigasyon ng Independent Commission. Ang problema dyan, meron pa ba tayong mahahabol na pera kapag maglabas na ng freeze order? Ang AMLAC dito, attorney, ang hinala ng taong bayan dito, dahil nga may mga delay. Pag-uusap po dyan, buti na lang na-file kagad yung kaso, baka naitago na yung pera. Hindi na may babalik talaga sa atin. Problema dyan, we can do so much. Actually, naintindihan ko din yung si Senator Erwin kasi may gigil siya. Nasa maraming pagkakataon kasi may napahulin yung pera. Actually, kasi problema kasi dito, yung focus kasi, yung word na ginagamit kasi nung nagdedebate sila ay restitution. Restitution kasi is a very technical term. Pag sinabi nating restitution, it involves a process na kung saan yung korte, base doon sa mga ebidensya at base sa patinig ng kaso, ikaw ay inaatasan na magbalik. O hindi dapat kasi yun ang term na ginamit. Hindi naman restitution hindi naman appropriate yung ginamit na yun na salita ni Senator Marcoleta. Kasi ang issue lang dito, voluntaryong pagbabalik o kaya paghiling na maibalik. So dapat linawin yun, yung restitution is a technical term, kaya tayo gumulo Ngayon, sa usapin naman ng pagbawi, naintindihan ko rin yung mga senador na merong gigil, di ba? Si Senator Erwin na nga, si Senator Kiko, di ba? Yung ilang pa doon na nagpahayag. Even si Bam Aquino, di ba? Exploring options na maibalik yan. Kasi nga, time is of the essence. Pag nagtagal ka dyan, mahirap talaga mag-abo. Lalo pa, ang pinakamahirap dyan, yung mga marurunong na nakurap, di ba? Hindi naman ilalagay sa bangko yan. So talaga kailangan magmadali tayo. Yung mga bahay, di ba? Dapat masilip yan, yung mga ali-alian. Kasi may mga layering na ginagawa yan. So, tama lang na magmadali talaga. At tama na ang AMLAC mga kumilos para makuha itong, at least kahit pa paano meron kang ma-increase, at hindi na mailabas yan. Kasi, alam mo, yung isang araw lang is enough time para kanila maglabas. Kasi kung titingnan mo ang general banking laws, ang sabi ng Korte Suprema, ang mga bangko, kinakailangan paglilingkuran nila yung kanilang mga depositors at itatrato nila ang account nito with meticulous care. So, ibig sabihin, kung wala namang order sa court na pigilan sila na makipag-transact sa depositor, kung wala naman halimbawang order again sa competent jurisdiction na pigilin ang pag-release ng pera, kapag ang depositor pumuha sa bangko as a matter of right, maaari niyang i-withdraw yung pera niya. Kasi sabi nga sa declared policy ng General Banking Law, may fiduciary duty ang bangko to exercise
the highest degree of diligence. So kung ako halimbawa ay may pera dyan, gusto ko nang kunin, hindi ako pwedeng pigilin. Kaya pag bumagal ang korte, bumagal ang mga institusyon na magsagawa ng mga panukala para mautusan ang bangko na pigilan yan, it might be too late. Kaya naiintindihan ko rin yung gigil ng mga senador na gusto talagang makuha yan. Kasi kapag aantayin mo pa yan, matagal. Kung aantayin mo yung restitution, as a technical term na you would resort into as a remedy, magtatagal tayo. Kaya gets ko kung saan nanggagaling yung mga kagaya nila Senator Kiko, nila Senator Bam, Senator Erwin. Si Senator Erwin, syempre, naging emotional siya. Pag emotional ka, ganun talaga, iintindihin mo na lang yan kasi maganda naman ang intensyon. No, yung sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, voluntary. Kung in good faith ba? Kung gusto mo talagang si Bryce Hernandez nga, binalik niya na yung mga mamahaling kotse. Di ba? Why not ibalik mo? Pagkita mo namang ininakaw mo, gusto mong ma-avail ang mga benepisyo ng pagiging state witness, balik mo. Yan lang naman. Ang maganda kasi rito, Sir, ganito yan, di ba? Pag-usapan natin ano ba yung nature ng pagiging state witness. Yan. Ang isang repercussion dyan pag naging state witness ka, syempre hindi ka na maisasama sa kaso. At kung naisama ka man sa kaso at mag-apply ka, nag-grant ka, ibig sabihin, hindi ka na makukulong. O ngayon, dahil hindi ka na makukulong, i-take advantage mo na kung ikaw yung DOJ na i-milk mo na lahat yung pwede mong i-milk doon sa taong nag-a-apply. Dahil kapit sa patalim yan, sabihan mo yan, sige, tanggapin, voluntarily i-break mo lahat ito. Talagang ibabalik niya yan. Dahil ayaw niyang makulong, hindi ba? So why couldn't we just explore that? Kasi ang problema doon sa mga diskaya, halimbawa, na automatic in-convert mo sila into a state witness, although subsequently naman kahit na-convert ka na, pwede pa rin namang alisin yung status na yan. But it's very difficult to do that. Ang hirap niya, na-convert mo na, tapos hindi mo man lang hiniling na maibalik. Paano kung naitago na lahat yan, di ba? Yung mga bulto-bulto ng pera na ipasa na nila kung kani-kanina, successfully na ilonder nila, hindi mo ma-trace, paano pa ang gagawin mo? So kaya nga pag nag-apply ng state witness, kumukapit sa patalim, i-take advantage mo na yan dahil kahit ano sabihin mo yan, pagbibigyan ka yan, voluntarily, isusuko yan. And I guess you have to be very, very creative. It is not going against the law kahit wala pang, assuming for the sake of argument, walang nakalagay sa batas na pwedeng hilingin yan. Even in the absence of law, it's not a circumvention of the law. You're just trying to be very, very creative to serve the ends of justice. Tandaan natin, kagaya na sinabi ko, ang tawag natin dyan, hindi lang tayo court of law. Sa ating sistema, meron tinatawag na court of equity kung saan mas mapopromote ang katarungan at mapopromote ang mga bagay na mas makabubuti sa taong bayan. Opo, absuelto lang sa kriminal, na aspetong kriminal pag ikaw ay papasok sa WPP. Pero yung civil liability, hindi. Tama ho ba, Atty. Ed? Siyempre, kailangan ibabalik mo yun. Kaya lang ang problema kasi kung dadaanin mo pa sa proseso sa korte, matagal. Tama. Hindi ka maging creative na i-require mo. Sabi ko nga, kapit sa patalim yan eh. Oo. Kapag kapit sa patalim pa, ayaw mong makulong, gagawin mo ang lahat. Hindi pa. Bakit hindi mo pa i-explore? Hindi ko rin kasi maintindihan bakit hindi natin gawin yun. Pwede naman na tayo maging creative. Alam mo kasi, ako, matagal na akong abogado, Sir Aljo, 25 years na akong lawyer. Kapag abogado, ang trabaho mo, tingnan mo yung lahat ng anggulo doon sa batas. At hindi mo naman sinisircumvent, hindi mo naman binaviolate. May makikita kang mga creative na paraan na naaayon sa batas na mas ma-accomplish mo yung dapat mong ma-accomplish, lalo pa kung ito ay mapagtatanggol ang kapakanan ng taong bayan. Kasi ito'y pera natin eh. Bakit natin dapat pigilin yan? In fairness naman kay Senator Marcoleta, sa tingin ko, kasi kaya ayaw niyang tatagan yung issue na yan. Siyempre, nasaktan yung mama kasi may allegation daw na tumanggap siya ng pera. Di siyempre, pagtatanggol niya rin yung sarili niya, totoo man yan o hindi ba? So, but at the end of the day, I think there's nothing wrong with the statement of Senator Erwin Tulfo. It's a statement that was done out of frustration, I guess. But if you contextualize the person, wala naman siya sa buong buhay niya na nagsabi na
lumabag tayo sa batas. And I could also say the same thing about the other senators na nanggagalaitan na mabalik yung pera. Una sa lahat, linawin ko lang, may karapatan ang DOJ na gawin yan sapagkat malawak yung kwarto na ibinigay ng Korte Suprema para makakilo sila patungkol sa implementasyon itong programa na ito para ikaw ay maging state witness. So hindi masama yung ginawa ni Boying Rimulya. Pangalawa, tandaan natin, as a matter of equity, importante na mapabilis din natin yung pagbalik ng pera. So at the end of the day, let's move on. Hindi ito ang issue. Ang issue dito, yung panagutin yung dapat panagutin. Baka mamaya mag-focus tayo dito. Makalimutan natin yung mas importanting objective. Natumbok nyo ho. Maraming salamat sa paliwanag niyan. Attorney Ed Chico, political analyst. Ingat at maraming salamat po. Salamat po, Sir Aljo. Good morning, thank you! Yan. Di ba? Huwag tayong lumihis sa issue. Ang issue ho dito ay makulong. Masampahan ng kaso at makulong. Mga nagkasala po sa mga batas natin. Lalo na ito pong malawakang korupsyon. Yan ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Hindi yung mga kung ano-ano pa. Idililihis ang issue. Dahil po, hindi po matatawaran ang garapalan. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ewan ko na lang tayo ba'y, kayo ba'y? Gusto nyo bang patawarin ang mga taong ito? Well, ang Diyos nagpapatawad. O sige, patawarin natin pero dapat, tawag dito, dapat din magsakripisyo din sila. Bayaran nila ang kanilang pagkakasala. Dahil meron tayong batas na gawa ng Diyos, may batas na gawa ng tao. Yan lamang po yan. Si Aljo Bendijo sa DCXL